Person over voice. I can't believe the bombshell announcement my sister just dropped on us. I couldn't believe my ears when she decided to marry Eugene. Most of our family members, well, Henry, Harold, and me, of course, disagree with Michelle's decision because it's an irrational choice. I'm totally 100% against her foolish decision and will not allow her to marry Eugene. I'll be the first one to voice my disapproval to her and my father for sure. If you catch my drift, I'll ensure that Eugene will vanish into the night and never be seen again. Michelle wanted to get our father's permission to marry him because she thought if she explained to him about her plan, he would agree. I know my father, and I'm certain he would never allow Michelle to marry that man. I will not accept Eugene Fern as a member of our family. Hindi talaga ako makapapayag at alam ko na ganoon din ang aming ama at lalong-lalo na si Lolo. Umalis kami ng opisina ko na hindi ko kinikibo si Michelle. Hindi kasi ako natutuwa sa kanya ngayon dahil sa mga pinagsasasabi niya kanina habang kausap namin si Eugene. Para sa akin, puro lang kalokohan ang lahat ng sinasabi niya sa akin. Hindi ako natutuwa sa mga nangyari. Bago kami tuluyang pumunta sa bahay ng aking ama ay dumaan muna kami sa mansyon ko upang sunduin ang mahal ko. Inuwi ko na kasi sa mansyon ng mahal ko at kasama niya doon sila Andrea at Olga. Si Sylvia naman ay bumalik muna ng Milan dahil sa isang negosyo na asikasuhin niya pero babalik din siya ng Pilipinas sa darating na Sabado kasama ang kanyang kasintahan. Halos 15 minuto lang ang tinakbo namin at nakarating na rin kami sa Devon State na pag-aari ko. Gulat na gulat si Michelle nang makita niya ang lugar na ito. Hindi siya makapaniwala na pag-aari ko ang kabuuan ito. Hindi ko naman siya pinapansin dahil masama pa ang loob ko sa kanya. Galit pa ako sa kanya dahil sa mga walang kwentang pag-iisip niya. Pagkababa namin ng sasakyan ay masaya ako sinalubong ng aking mahal. Para na lamang biglang nawala ang lahat ng galit ko sa mundo nang sinalubong ako ng yakap ni Colleen at napangiti na ako. Oo naman, yakap lang pala ni Princess Ellie makakaalis ng galit na pinsan. Ani Harold na ikinatawa ko ng mahina. Miss you, kumain ka na ba? Kumain na kayo? Nagluto ako dito kaya tara kumain muna tayo. Kasama niyo pala si Harold. Kumakain ka ba ng exotic food? Ha, Harold? Ani ng mahal ko kaya lahat kami natigilan sa paglalakad papasok ng mansyon. Maliban na lang kay Michelle at Agatha na tuwang-tuwa sa sinabi ng mahal ko. Ilang hakbang ang ginawa kong paatras at ganoon din ang mga kaibigan ko habang ang mga mata namin ay nagkakatinginan at kita sa amin ang matinding pangamba. Bakit natahimik kayo? Tara na sa loob at kakaiba ang mga niluto namin ngayon. May malaki pang uod na galing kakahuyan. Yung kumakain ng mga nabubulok na puno kaya malinis iyon at wala kayong dapat na alalahanin. Wika niya at napahawa ako sa aking bibig nang muntikan na akong masuka. Napatitig ako kay Colleen at pilit kong binabasa sa kanyang mga mata kung nagsasabi ba siya ng totoo. Nalalamig ang pawis ko sa noo at muli kong tinignan ng mga kasama ko. Nakikita ko sa kanilang mga mata ang takot nang banggitin ni Colleen ang uod na sinasabi niya. Pakiramdam ko ilalabas sa lahat ng nasa sikmura ko habang iniisip ko kung anong klaseng uod ang sinasabi niya. May paniki din. Luto sa gata at maanghang kaya sigurado maglalaway kayo sa sarap nito. Huli yun ang tatay ni Andrea kasi inubos daw ang bunga ng chiko nila. Kaya sa inis ni Tito, hinuli niya at pinadala dito. Niluto na namin sa gata. Maanghang at malinamnam. Wika niya kaya sa sobrang pagkabigla ko ay bumitaw ako ng pagkakahawa ko sa kanya. Tinatawagan ako ng nanay ko. Uwi na ako ha? Ani Lian pero bigla siyang pinigilan ni Andrea at ni Olga kaya hindi siya makatakas ngayon. Bitiwan niyo ako. Hinahanap na ako ng nanay ko. Nauutal na Ani Lian. Hindi namin magawang tumawa dahil kami man ay natatakot sa mga pinagsasabi ng mahal ko. Gusto ko na yatang umatras sa kasal namin. Uwi na ako. Hinahanap na ako ni Rachel. Tawagan mo na lang ako Felix mamaya ha kapag nandun na kayo kay Tito. Ani Harold na ikinatawa ng malakas ng mahal ko. Humawak naman ako kay Harold at binulungan ko ito na sasama ko sa kanya. Ayoko magpaiwan dito at kumain ng mga pagkaing niluto ng tatlong ito. Ako din uuwi muna. Umiiyak daw ang triplets ko. Maiwan ko muna kayo dito dahil kailangan ako ng mga anak ko. Ani naman ni Henry. Nasusunog daw yung kitchen ko. Pupuntahin ko muna at emergency to. Ani naman ni John kaya nagtawanan ng malakas ang mahal ko at sila Andrea at Olga. Napatingin naman kami sa kanila na halos mawawal na sa kinatatayuan nila dahil sa malakas na pagtawa nila. Kumunot ang noo ko pero hindi ako tumitigil sa kakaatras ko dahil ang bala ko ay makarating ako ng sakyan ko at tatakasan ko silang lahat.
Grabe mga itsura nyo. Hindi ako makamove on sa mga itsura nyo. Ani ng mahal ko habang patuloy lamang itong tumatawa at hinila ang kamay ko nang mapansin niya ang panay pag-atras ko. Joke lang, kayo naman hindi na mabiro. Hindi totoo yun. Niloloko lang namin kayo kasi ang mga itsura nyo para kayong binagsakan ng langit. Anyway, may niluto kaming beef caldereta, chop suey, fried fish, fried chicken and crispy lechon kawali. Tapos maraming sausawan na maanghang na tinadtad namin ng maraming sili na labuyo. Sigurado akong magugustuhan ninyo mga iyon. Ani ng mahal ko at pagkasabi ni Colleen ay naguunahan na ang mga tukmol sa pagpasok sa loob ng kabahayan. Ako naman ay tila ba nakahinga ng maluwag dahil akala ko talaga'y totoong kakain kami ng uod at paniki. Napatingin ako sa mga kaibigan ko pati na kay Harold na nakikipagtulakan na mauna lang sila sa pagpasok sa loob ng kabahayan. Mga buwisit kayo, tatakaw nyo! John, hindi ba't nasusunog ang kissin mo? Malakas kong sigaw. False alarm lang daw. Usok lang pala galing sa oven. Kain na! Malakas na sigaw ni John na ikinatawan ng mahal ko. Niyakap naman ako ni Colleen kaya gumanti din ako ng yakap sa kanya. Muli ko na namang naalala ang mga pinagsasabi ni Michelle kanina kaya hindi ko maiwasan ng hindi malungkot. Napabuntong hininga ako dahil sa frustrations na nararamdaman ko. Hindi naman nakaligtas sa mahal ko ang nararamdaman ko kaya agad siyang napatitig sa mukha ko. May problema ba mahal ko? Kahit gumingiti ikaw tumatawa ka, nakikita ko pa rin ang kalungkutan sa iyong mga mata. May bumabagabag ba sa iyo? Anya. Ngumiti ako muli sa kanya at napahugot ako ng malalim na paghinga. Iginiya naman niya akong papasok sa loob ng bahay pero pinigilan ko siya dahil ayokong kausapin siya na kaharap ang lahat. Gusto ko kaming dalawa lang. Dinala ko siya sa garden dahil ayokong may makarinig ng pag-uusapan namin dahil tungkol ito kay Michelle at Eugene. Baka kapag sinabi ko sa kanya ng kaharap si Michelle ay may masabi ako na hindi maganda at magtampo pang kapatid ko. Pagkarating namin sa garden ay pumasok kami sa loob ng gazebo. Naupo ako sa tabi niya at inakbay ko ang braso ko sa kanya. Nalaman na ni Eugene na kapatid ko sa Michelle. Gusto niyang maging kapalit ni Michelle ang pagkawala ni Grace sa kanya. Tarantadong yun. Hindi niya ginala ang pagiging leader ko. Ani ko sa kanya. Nagulat naman ang mahal ko sa kanyang narinig, kaya mabilis siyang humarap sa akin. Ano sabi ni Michelle? Tanong naman niya. Problemang malaki. Yan nga nagpapasakit ng ulo ko ngayon dahil pumayag siya. Pero hindi ako makapapayag sa gusto niya. Pupunta kami ngayon sa mansyon ng ama namin kaya ako nandito. Gusto sana kita isama para may taga-kontrol ng galit ko. Baka kasi hindi ako makapagtimpi sa kapatid ko kung ano magawa ko sa kanya. Pero kung kasama kita, mababawasan ang galit ko. Ani ko sa mahal ko na ikinangiti niya ng malaki. Okay, mahal ko. Sasama ako sa inyo pero gusto kong kumain ka muna. Nagluto kami dahil alam kong uuwi ka ngayon. Buti na lang talaga dinamihan namin dahil marami ka palang kasama. Tara na at alam ko nagugutom ka na. Ani ng mahal ko. Napangiti ako at hindi ko na napigilan pang aking sarili at siniil ko na siya ng halik. Mas pinalalim ko ang paghalik ko sa mahal ko na ikinaungol niya ng mahina. Kaya napangiti ako. Unti-unti ko siyang inihiga sa upuan habang naglilumikot na ang kamay ko. Bigla na lamang na may bumato sa amin dalawa ng isang saging na ikinagulat namin kaya napatingin ako sa taong gumawa nito sa amin. Ay naku kuya, nakakaya ka talaga. Pati ba naman dito sa garden gusto mong mga bayo ha? Malakas na ani ng aking kapatid na si Michelle habang nakapamewang pa at nakataas ang kilay sa amin. Natawa naman ang mahal ko at sinubsob ang mukha niya sa dibdib ko. Umalis ka nga dito Michelle. Bakit ba nang-istorbo ka ha? Doon ka't kumain. Hayaan mo kami dito at ibang kakainin ko. Galit kong ani pero tinaasan lang niya ako ng kilay. Mahiya ka kuya. Ang manyak mo. Hindi ako alis dito hanggat hindi kayo tumatayo dyan. Ani naman ang aking kapatid kaya napipikon talaga ako dito. Ganito pala ang may kapatid. Nakakainit ng ulo. Kala ko masarap ang may kapatid na babae pero puro sakit ng ulo binibigay sa akin kahit na wala pang isang linggo namin siyang nakakasama. Felix number 2. Bulong ng mahal ko na ikinatawa ko naman ng malakas. Totoo sinabi ng mahal ko. Magkapareho kami na ugali ni Michelle na nakuha namin pareho sa aming ama. Tumayo kayong dalawa dyan, kakain na tayo. May kare-kareng balot. Ang sarap kaya. Kuya, gusto kong tikman mo. Ani ng kapatid ko na kinagulat ko at halos mahulog pa yata ako sa upuan. Napatingin ako kay Colleen at hindi makapaniwala. Sabi niya wala exotic food na nakahain pero bakit ngayon na may sinasabing kare-kareng balot ang kapatid ko? Tara na kuya, tinintay ka na ng kare-kareng balot. Masarap yun kapag mainit pa. Pag malamig na, hindi ko bet.
Wikang muli ni Michelle habang ang mahal ko'y panay na ang pagbungisngi sa akin dibdib. Mahal, totoo ba ang sinasabi ng kapatid ko ha? Totoo ba na may kare-kareng balot na nakahain sa lamesa? Pulong ko sa kanya habang hindi ko inaalis ang pagkakatingin ko kay Michelle. Dumating naman si Nathan na may hawak na tinidor at may nakatusok na balot habang kinakagat niya ito. Halos manlambot ang tuhod ko na inilalayo ko sa katawan ko si Colleen dahil handa na akong tumakbo at bumalik sa aking sakyan. Bro, ang sarap ng kare-kareng balot. Mukhang mapapadalas ako dito dahil masarap palang magluto si Princess Ellie ng kare-kareng balot. Ani naman ni Nathan habang kumakagat sa balot. Layo mo sa akin yan, Nathan. Umalis ka sa harapan ko kung ayaw mong maging balot yung alaga mo. Maniwala ka sa akin, hindi ako nagbibiro. Galit kong ani at napatingin pa ako sa mahal ko. Hindi ako makapaniwala na pakakainin na naman niya ako ng balot. Napatingin naman sa amin si Michelle at malakas na bumungis-ngis. Ay naku kuya, hindi para sa iyo balot no? Para sa naglilihiyan at hindi para sa iyo kaya huwag kang matakot. Maraming masasarap na pagkain doon kaya yun ang kainin niyo. Ang arte-arte mo talaga. Nakangusong ani ng kapatid ko kaya pakiramdam ko'y nakahinga ko ng maluwag. Ngumiti ako sa mahal ko pero hindi ko maiwasang mapasulyap kay Nathan at napapangiwi talaga ako sa kanya. Nathan, umalis ka dito at hindi ko gustong makita ang pagkain mo ng balot. Nakakadiri ka. Inis kong ani pero sa halip na umalis siya ay nginisian niya lang ako ng malaki. Tinatigan niya ang balot at dinilaan pa niya ang sisiw kaya sa inis ko'y dinampot ko ang saging na ibinato sa amin ni Michelle at ibinato ko ito kay Nathan. Malakas na tawa naman ni Nathan nang maririnig at tumakbo ng pabalik sa loob ng mansyon. Inis na inis naman ako at hindi ako makapaniwala na hanggang ngayon ayun pa rin ang ginagawang panakot sa akin ng siraulo kong best friend. Tara na mahal, para makakain na tayo at pagkatapos ay makaalis na tayo. Ani ko rin sa akin. Inalalayan ko naman siyang tumayo at pagkatapos ay dinukwang ko ang kanyang tiyan at tinalikan ko ang umbok na lumalaking anak namin. I love you, princess. Bulong ko. Princess? Di pa nga natin alam kung anong baby natin. Princess agad ang sinasabi mo dyan. 2 months pa daw para malaman natin ang gender ng baby natin. Ani ng mahal ko ngunit ngumiti lamang ako sa kanya. Basta para sa akin sana ay babae. Pero kung lalaki okay din sa akin. Pero kung babae mas okay dahil kung sakali ako ang unang magkakaanak ng babae sa amin tatlo nila Henry. Magkakaharap na kami ngayon sa pagkainan. Hindi ako makapag-concentrate sa pagkain dahil katabi ko lang naman ang mahal ko na nanginginain ng kare-kare na may balot. Pero nagtataka ako dahil hindi naman niya kinakain ng balot. Mahal, akala ko ba'y naglilihi ka sa balot? Bakit ayaw mong kainin? Tanong ko. Napatingin naman siya sa akin tapos ay tumingin kay Nathan at kay Lester. Silang dalawang gusto kong kumain ng balot. Tapos gulay lang sa akin. Ayokong kumain ng balot. Anya na ikinalaki ng mata ko. May ganoon talaga, Felix. Asawa ni Ivan, naglihi sa kalamansi. Tapos pinipiga niya at pinapainom sa akin. Ilang buwan tuloy akong hindi umuwi ng Pilipinas noon dahil sa kalamansing iyon. Pakiramdam ko natunaw na yung bituka ko noon nang naglilihi ang asawa niya sa ikalawang anak nila ni Ivan. Galit na galit ako kay Ivan dahil siya ang gumawa ng bata pero ako nagdudusa. Wika ni John na ikinatawa namin ng malakas. Naalala ko yun. Hinanap ka nga namin sa Las Vegas kasi umiiyak ang asawa niya. Tingnan mo naman ang bunso nila, ikaw tuloy na kamukha. Ani Harold na malakas na tumatawa. Ako kaya, kapag nagkaanak kaya ako, sino kamukha? Ani Michelle. Tumahimik ka. Sabay-sabay naming sigaw nila Henry na kinagulat ng kapatid ko at minusuan kami. Sabay irap sa amin tatlo. Malakas na tawanan ang umugong sa harapan ng hapagkainan habang kaming tatlong magpipinsan ay masamang nakatitig lamang kay Michelle. Pagkatapos namin kumain ay umakyat ng asawa ko upang magbihis. Mabilis naman akong sumunod paakyat sa itaas pero bigla akong pinigilan ni Henry, Nathan, Harold at James kaya napatingin ako sa magkabila kong braso na hawak nila. Bitawan niyo nga ako? Ani ko. Nagwala ako dahil hindi nila ako binibitawan at dumagdag pa si John at si Troy na humawak sa akin upang hindi ako makaakyat sa itaas. Langya, bitawan niyo ako at baka matapos na magbihis ang asawa ko. Malakas kong ani habang sumisipa na ako at nagwawala ang dalawang braso ko pero hindi pa rin nila ako binibitawan. Dito ka lang at baka kapag sumunod ka sa itaas, abuti na tayo ng bukas sa pagkipag-usap natin sa ama niyo. Ani Henry kaya mas lalo kong nagwala. Bitawan niyo ako! Mahal, huwag ka munang bababa ha! Malakas ko sigaw na ikinatawa nila pero hindi pa rin nila ako binibitawan kaya matinding galit talagang nararamdaman ko dahil gusto kong mag-quickie.
Kuy, kinang! Mga gago! Malakas kong sigaw na ikinatawa ng kapatid ko kaya tinitigan ko talaga siya ng masama. Anyakas pala si Kuya Felix kay Ate Colleen. Ani Michelle na lalo ikinatawa ng mga kaibigan ko at mga pinsan ko. Hindi nagtagal ay bumababa na rin ang mahal ko kasama ang dalawa niyang kaibigan. Nagtataka naman siya nang makita niyang nakadapa na ako sa sahig at nakapatong lahat sa akin ng mga kaibigan ko at ang dalawang pinsan ko. Kung titingnan kami ay para akong na-apprehended ng mga pulis sa itsura namin ngayon. Ano nangyayari dito? Bakit yung ginaganyan ng mahal ko? Galit na ani Colleen na mabilis na lumapit sa amin at pinaghahampas ng bag ang mga kaibigan ko kaya lahat sila ay mabilis akong binitawan. Mahalo, susunod ako sa'yo sa itaas para mag-quickie tapos nanamba nila ako lahat para hindi ako makasunod sa'yo. Mga walang puso mga yan. Hindi kaya nila naiisip na ilang araw na akong walang vitamins? Malungkot kong ani at yumakap ako sa mahal ko. Naku Felix, manahimik at baka padambahan ulit kita sa kanila. Inis na ani ng mahal ko kaya ngumuso ako sa kanya. Mga kaibigan ko naman ay tawa lamang ng tawa dahil sa sinabi sa akin ni Colleen. Mahal naman eh. Kuy, lang naman hindi mo pa ako mapagbigyan. Bulong ko sabay yakap ko sa kanya mula sa kanyang likuran. Tara na't kanina pa naghihintay mga kaibigan mo. Anya kaya napakamot na ako ng ulo ko. Nang mapadaan ako kay Nathan ay isang sipang binigay ko sa kanya na munti ka na niya ikasubsob. Nang mapadaan naman ako kay Henry ay isang suntok sa sikmura ay binigay ko sa kanya at malakas na batok naman kay Harold at sa ganoong paraan man lang ay makaganti ako sa kanila. Bilisan nyo at naghihintay na si Tito Simon dahil nasabihan ko na siyang darating tayo. Nandoon na din si Lola at naghihintay na sa pasabog natin. Ani Henry kaya napatingin akong muli kay Michelle na natatahimik na. Pagkarating namin sa mansyon ng aming ama ay inabutan na namin ng tatlong magkakapatid at si Lolo. Nagulat pa kami nila Harold dahil hindi namin inakala na aabutan namin dito ang mga tatay nila. Dad, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Harold sa kanyang ama. Tumawag kasi kanina si Henry. Magkakasama kami sa opisina ko at nalaman namin na may importante daw kayong sadya tungkol sa prinsesa ng mga Devon. Abay, tungkol ito sa kaisa-isang babae ng mga Devon kaya hindi pwedeng wala kami dito. Sagot ng ama ni Harold. Malakas na tawanan naman nila ang maririnig kaya natawa na rin kami sa aming mga ama. Ikaw Dad, huwag mo sabihin yun din ang dahilan mo. Ani naman ni Henry. Abay, gusto mo bang ulitin ko sinabi ng tito mo ha? Ani naman ni Tito Harold kay Henry na ikinatawa ng aking ama. Napakamot naman sa ulo si Henry at binigyan ng isang yakap ang kanyang ama. Nalapitan naman nila Tito Harold ang aking kapatid at isa-isa nila itong niyakap. Ganoon din naman ang ginawa ng aming ama at si Lolo na may hinila si Michelle para maupo sa tabi niya. Napangiti naman ako dahil makikita sa kanila kung gaano nila kamahal ang kapatid ko. Makikita sa kanila kung gaanong kahalaga sa amin ang kapatid kong babae. Ano ba talaga mahalagang pag-uusapan natin lahat dito ha? Kanina pa kami dito naghihintay sa inyo dahil atat na kami sa ibabalita ninyo. Mukhang napakahalaga ng pag-uusapan natin dahil pati si Harold ay naririto. Ani ng aking ama. Humugot ako ng malalim na hininga at tumingin ako kay Michelle na nakayuko na ng kanyang ulo. Well, Dad, nakausap na namin si Eugene. It did not go as planned. Iniwanan pala siya ni Grace at, ayun, sumama sa lalaking totoong nakabuntis sa kanya. Ani ko na ikinakunot nila ng noo. You mean, alam ninyang kapatid mo sa Michelle at wala na sa Grace? Tanong ni Lolo na ikinatango namin ng ulo. Napakunot naman ang noo ko dahil sa naging reaksyon ni Lolo. Alam naman niya at kahit naman siya ay nagsasuggest na kausapin ko si Eugene upang matapos na ang kaguluhan na kinasasangkutan ng aking kapatid. Bakit parang natatakot kaya yata, Lolo? Ani ko. Napatingin ako sa aking ama at nakikita ko din sa mga mata niya ang pagkabahala. Ano ba nangyayari? Bakit ang tingin ko sa kanila ay natatakot sila na malaman ni Eugene na kapatid ko si Michelle? Samantalang sila din naman na nagsabi na ako ang kumausap kay Eugene tungkol sa kapatid ko. You mean, Apo, wala nang pakakasalan ni Eugene na si Grace? Tanong muli ni Lolo kaya natawa ako dahil paulit-ulit na lamang niya itong tinatanong. Yes, Lolo. Katulad na sinabi ko kanina, iniwan na ni Grace si Eugene at sumama na siya sa lalaking totoong nakabuntis sa kanya at umalis na sila ng bansa. Ani ko. Nagkatitigan naman si Lolo at ang aking ama. Nakikita ko sa kanilang mga mata ang pagkabahala kaya napapakunot noo ako dahil tila ba may nalalaman sila na hindi ko yata alam. Napatingin sila Daddy kay Michelle na nakayakap na kay Lolo at nakayuko. Natawa ako ng mahina dahil kanina lamang ay nagmamatigas ang kapatid ko pero ngayon, heto at parang napakaamon tupa at hindi na makatingin sa amin. Anong ibig mo sabihin, Apo?
Maaari ba na ikwento mo nangyari? Ani Lolo kaya humugot ako ng malalim na paghinga at umayos ako ng aking pagkakaupo. Ikinuwento ko sa kanila lahat ang nangyari maging ang unang pagtatagpo sa mall at kung anong naganap doon. Ikinuwento ko din sa kanila ang naganap na pag-uusap sa loob ng opisina ko pero hindi pa kumpleto lahat ng detalye dahil inuunti-unti ko sila. Anong tinutukoy mo na sinabi ni Eugene? Ano yung bagay na maaaring dahilan ng pagpapatawad niya sa iyong kapatid? Ani ng aking ama na naguguluhan. Tumingin ako kay Michelle na nakatitig na sa akin at naghihintay ng isasagot ko sa aking ama. Gusto niyang pakasalan siya ni Michelle as soon as possible. And I said no. Magalit kong sagot. Nakita kong pagkagulat sa mata nilang lahat at hindi makapagsalita agad. Tumingin sila kay Michelle at pagkatapos ay tumingin silang muli sa akin. I said no several times. But your foolish daughter said yes. Kaya nagwawala ako at tinutukan ko talaga ng baril ang tarantadong Eugene na iyon. Nandito kami dahil gustong makausap ni Michelle kay Dad upang ipaliwanag ang side niya kung bakit gusto niyang pakasalan si Eugene. Don't worry Dad. Lolo, dahil ako nang bahala. Kung kinakailangan taniman ko ng balang utak ng tarantadong iyon ay gagawin ko. Matapos lang ang problema natin ito. Ani ko sa mga nakangangang kaharap ko dahil sa gulat. Wala nga kasi mangyayari sa amin dalawa. At after a year, makikipag-divorce ako. Ano ba mahirap intindiin doon, ha? Ako ang gumawa ng problemang ito. Ako ang lulutas. Ani naman ang natatanga kong kapatid. Dad, Lolo, narinig niyo sinabi na magaling kong kapatid, hindi ba? Tanga, hindi ba? Galit na galit kong ani. Halos sabay-sabay silang tumayo maliban lang sa ama ni Harold. Pero nung makita niya na tumayo silang lahat ay nakita ko din si Tito na tumayo at ngumisi pa kay Harold. Kung gayon na po, sumasang-ayon ka sa kasal na gusto ni Eugene? Tanong ni Lolo. Nagsalubong ang makakapal kong kilay. Mukhang hindi ko yata nagugustuhan ang nagiging takbo ng mga pangyayari. Hindi ko yata nagugustuhan ang tinutumbok ni Lolo dahil sa tanong niya kay Michelle. Yes, Lolo. May kondisyon naman po ako kaya nga ako nandito. Dahil gusto ko kayo makausap tungkol dito. Ako po ang gumawa ng gulong ito at ako din po ang aayos. Hindi naman kailangan dumanak ang dugo dahil pumapayag naman ako sa kagustuhan ni Eugene na iyon. Hindi po kasi nauunawaan ni Kuya. Gusto ko sanang malaman ng lahat na ako mismo ang pumapayag. 18 na po ako. Hindi na ako bata kaya sana maunawaan niyo ang mga sinasabi ko. Wika ng tanga kong kapatid. Hindi ako papayag, Michelle! Malakas kong sigaw. Hinimas akong muli ni Colleen sa aking braso kaya napapikit ako upang pakalmahin ko ang aking sarili. Kuya, ako na nga ang pumapayag. Hindi nga ako malalayo sa inyo. Alin ba doon na mahirap unawain, ha? Lolo, Tatay, pumapayag po ako magpakasal kay Eugene Fern. Ani ng aking kapatid na ikinakiling ng ulo ko. Magsasalita pa sana ako pero nagulat ako sa sumunod na nangyari. Kailan nakasal? Halos sabay-sabay nilang ani na ikinagulat ko. Maging si Henry at Harold ay halos lumuwa ang mga mata dahil sa narinig namin mula sa kanila. Nagkatinginan kaming magpipinsan dahil hindi kami makapaniwala sa mga narinig namin. Are you guys insane? What the hell? Malakas kong sigaw. Matinding galit ang nararamdaman ko ngayon. Niloloko ba nila ako? Kanina ko pa sinasabi sa kanila na hindi ako pumapayag pero heto tinatanong nila kung kailan ang kasal. Hindi ako papayag kahit na ano pa ang mangyari. Watch your mouth, Felix! Matuto ka rumispeto sa amin. Malakas na ani sa akin ng aking ama at ni Lolo. Halos magliyab naman ang aking mga mata dahil sa matinding galit na nararamdaman ko. Pakiramdam ko'y nilukuban akong bigla ng demonyo at wala nang matinong bagay na pumapasok sa aking isipan. What? Hakayaan niyo na lang na magpakasal ang kapatid ko sa tarantadong iyon? Hindi ako papayag. Magkakamatayan kaming dalawa pero hindi ako papayag. Galit na galit kong aniya. Nangangalit ang aking mga bagang sa matinding galit na nararamdaman ko. Hindi rin kami papayag, Lolo. Ang bata pa ni Michelle kaya tutol din kami. Sagot naman ni Henry at ni Harold. Natahimik naman ang mga ama namin. Naupo silang muli habang umiiyak na si Michelle. Hinarap ko naman si Michelle. Hindi ako madadala sa paiyak-iyak niya. Anong iniiyak-iyak mo dyan, ha? Sa tingin mo madadala mo kami sa drama mo, ha, Michelle? Hindi ako makapapayag na ikasal ka sa Eugene na iyon o magkakagulo lahat ng organisasyong nasasakupan namin. Nagkakaintindihan ba tayo, ha? Kalimutan mo na yung katangahan mo dahil walang kasalang magaganap. Galit na ani ko sa kapatid ko. Hinimas naman ako sa braso ng mahal ko kaya napatingin ako sa kanya.
Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi kaya napapikit ako at naupo ako sa tabi ng mahal ko. Kapatid mo lang ako at hindi ikaw ang tatay ko. Huwag mo akong pakialaman. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Malakas na ani Michelle kaya sa galit ko'y bigla akong tumayo at nakablot ko siya sa kanyang braso na ikinagulat ng lahat. Felix! Bitiwan mo ang kapatid mo! Malakas na sigaw ng aking ama. Napatitig ako ng masama sa aking ama at hindi mawala ang galit sa aking dibdiba. Kulang na lamang ay magbuga ako ng apoy sa sobrang galit ko. Ako ang dahilan kung bakit nahanap ko ang kapatid ko kaya ako ang magpoprotect sa kanya. Tito, hindi rin kami papayag na maikasal si Michelle kay Eugene. Ang bata pa niya at hindi nila mahal ang isa't isa. Okay lang, papayag kami kung nagmamahalan sila pero hindi. Gusto lang siyang pakasalan ni Eugene iyon upang paghigantihan. Baka mapatay ko pa siya kapag ipinilit ninyo ang lahat ng kalokohang ito. Pag-isipan niyo o kami makakalaban na lahat. Ani naman ni Henry kaya napangisi ako. Tamang sinabi ni Felix at ni Henry. Hindi man ako sanay sa kalakaran ng pamumuhay ninyo pero kung kinakailangan ko sumapi upang protektahan sa Michelle ay gagawin ko. Hindi rin ako papayag na gawing pambayad utang ng kasalanan ang pinsan ko dahil baka ako mismo ang pumatay sa Eugene na iyon. Galit na ani naman ni Harold. Felix, Henry at Harold, huminahon kayo mga apo. Makinig kayo sa sasabihin namin sa inyo ng inyong ama. Gusto kong maunawaan mo din Felix sa lahat ng sasabihin namin sa iyo. Naunawaan mo ba ako ha? Bitawan mo yung kapatid at makinig ka sa sasabihin namin ng iyong ama. Sige na apo, maupo ka dito sa tabi namin. Halika dito Ellie at tabihan mo sa Felix upang mawala ang galit niya. Ani naman ni Lolo. Nagpupuyos ang dibdib ko sa galit. Gusto kong umalis at puntahan ang Eugene na iyon upang itumba. Sawa ko, please, kumalma ka. Ani ng mahal ko kaya napalingon ako sa kanya. Napatingin naman ako sa kamay ni Lolo na tinatapik ang upuang katabi niya. Please, apo, maupo ka dito upang magkausap tayo na maayos. Marami kayong dapat na malaman. Ani, Lolo. Ako ang leader. Ako si King Venom na kinatatakutan ng lahat. Ako ang leader ng mga leader kaya ang utos ko masusunod. Isang kumpas ng kamay ko'y mauubos ang White Wolf Organization at ang lahi ng mga Fern. Kilala niyo ako. Wala akong kinatatakutan na kahit sa inong tao. Huwag niyo ako susubukan dahil magkakagulo lahat ng nasasakupan ko. Maubos lamang ang mga White Wolf. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Nanggigigil kong ani. Ang lahat ay natahimik maging si Henry. Hindi nakapagsalita pa. Hindi ko gustong ipakita sa kanila ang tunay kong ugali pero pinipilit nila ako. Sinabi ko nang hindi ako papayag pero iba ang nakikita ko sa kanila. Alam namin, apo. Kaya maupo ka dito upang makapag-usap tayong lahat ng mahinahon. Makinig ka muna, apo, dahil may kailangan ka malaman. Wika ni Lolo. Sasagot pa sana ako dahil nagpupuyos ang kalooban ko sa matinding galit na nararamdaman ko pero isang kamay ang humaplos sa aking palad. Pagtingin ko'y nakatayo na si Colleen sa tabi ko at lumuluha. Kaya bigla na lamang na lumambot ang aking puso at mabilis ko siyang hinarap. Parang sa isang iglap ay natunaw ang malamig na yelong bumabalot sa aking puso. Parang sa isang iglap ay huminahoy ng apoy na nag-aalab sa aking mga mata. Mahal ko, bakit ka umiiyak? Please, huwag kang umiyak. Ano ko sabay yakap ko sa kanya ng mahigpit. Hindi ko gustong matakot ang mahal ko. Nadala lang ako ng matinding galit ko dahil sa mga nangyayari. Natatakot ako sa galit mo. Natatakot ako sa iyo. May lamang kita nakitang ganyan. Anya habang umiiyak kaya para akong naitulos sa kinatatayuan ko. Napatingin ako sa mga taong nasa paligid ko. Ang mga kaibigan ko ay nakayuko at hindi nila ako magawang tingnan. Napatingin ako sa mga ama namin na hindi na rin nakapagsalita pa dahil sa nagawa ko. Hindi ko na nakontrol ang galit ko kanina. Hindi ko nagustuhan ang pagsang-ayon nila sa kagustuhan ni Michelle kaya sumabog ang galit ko. Natakot ang mahal ko. Hindi ko dapat na tinatakot ang mahal ko. Please, mahal ko. Huwag ka matakot sa akin. Tama ng pag-iyak mo, mahal ko. Wika ko at niyakap ko na siya ng mahigpit. Tumingin ako sa upo ang iniaalok ni Lolo at naupo kaming dalawa ni Colleen. Magkahawak kamay kami habang yakap ko ang kanyang ulo at dinikit ko ito sa akin dibdiba. Hindi ko gustong matakot sa akin ng mahal ko. Hindi ko sinasadyang ipakita sa kanya ang tunay na ako. Hindi ko gustong makita niya ang kakaiba kong ugali. Felix, naunawaan namin ang galit mo pero may dapat kayong malaman tungkol sa mga Fern at sa kasunduan ng ating pamilya.
Gusto ko rin malaman mo ngayon kung bakit tinalikuran ko ang ina ni Michelle noong panahon na nalaman ko na buntis siya. Ani ng aking ama. Napatingin naman kami ni Lolo kay Daddy at maging si Michelle ay nagulat sa sinabi ng aming ama. Dad, ikaw na ang magsabi sa lahat tungkol sa kasunduan ng mga Fern at ng mga Devant. Ani Dad kay Lolo. Hindi ko naman inaalis ang paningin ko sa aking ama. Naguguluhan ako sa tinutukoy niya kanina. Anong ibig niyang sabihin sa tinuran niya?